I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Alam mo ba na si President Bongbong Marcos ay isa sa pinakamayayamang opisyal ng gobyerno at may kontrobersyal na kasaysayan ng yaman? Narito ang 3 bagay tungkol sa yaman ni Pangulong BBM na hindi alam ng karamihan. Number 1. Multi-million net worth. Ayon sa kanyang SILN noong senador pa siya, umabot sa mahigit 200 million ang declared net worth ni BBM. At hindi pa kasama riyan ang ibang ari-ariang konektado sa pamilya Marcos. Number 2, ari-arian ng pamilya Marcos. Kilala ang pamilya Marcos sa kanilang kontrobersyal na kayamanan. Ipinaglalaban pa rin ng gobyerno ang ilang ari-ariang sinasabing ill-gotten wealth. Kabilang ang mga mansion, alahas at artworks na tinatayang milyong dolyar ang halaga. Eco number 3, koneksyon sa Maharlika Fund. Bilang Pangulo, pinirmahan niya ang kontrobersyal na Maharlika Investment Fund na ayon sa ilan, may layuning paunlarin ang ekonomiya pero binabatikos dahil sa posibleng misuse. Kaya sa likod ng kanyang pangalan at titulo, si BBM ay may yaman at kapangyarihang patuloy na pinag-uusapan. Narinig nyo yun mga kababayan? Sabi ko sa inyo kaya alam nyo hindi na kailangan niya ng tulong sa iba't ibang tao kasi dahil mayaman na po siya. Sa kabila po ng lahat, yung mga magagandang pangarap niya, no, na gusto niyang talagang pagandahin ang Pilipinas through Maharlika Funds. Kaya lang binabatikos naman siya 'Di ba? Ewan ko ba, parang ang ibang mga anti-Marcos, yung ibang tao, ayaw nilang umasinso ang Pilipinas. Alam po natin na si PBBM maganda ang layunin niya para sa atin 'Di ba? Obvious naman yun guys. Tingnan niyo naman ang ginagawa niya ngayon. Ganyan si PBM, dapat nga bihira lang tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng pangulo na magaling mamuno sa bawat aspeto ng pamamaraan. Talagang nakikita niya guys, ginagawa niya ng paraan. Ika nga madiskarte Dapat nga sinusuportahan natin yung kanyang pamumuno. Huwag na sana na tayo na kumbaga nagbabangayan. Ba't ganyan naman kayo? 'Di ba? Ayaw niya bang gumanda ang Pilipinas para naman talaga sa mamamayang Pilipino? O 'di ba? Well, alam po natin sa kasaysayan ng kanyang pamilya, alam na po naman ng lahat 'yan. Pero sa kabila naman ng lahat na panay habol sa kanila, sa mga ill-gotten wealth na yan, alam po natin yan, tapos puro paninira, sa panahon noong panahon, no? Alam nyo naman, siyempre, una-una dyan, ang mga dilaw, talaga grabe. Tapos, alam nyo naman nangyari that time, talagang hinahabol yung ill-gotten wealth nila, sinampahan pa sila ng kaso sa Amerika. Pero guys, tingnan nyo God is good all the time. Pag ikaw ay kakampi mo ang katotohanan, kahit anong klaseng batikos, paninira, pagbibintang, hindi rin talaga sila nagtatagumpay, no? Tapos ito na naman, ang mga Duterte, grabe yung paninira nila sa kanya, no? Kaya masasabi ko, ang mga Marcoses kasi, sanay na po yan sa sa paninira. As long as na wala silang nilabag na batas o inapakan ng tao, matatag talaga sila, no? Hindi na nila kailangan na mag-explain, 'di ba? Ang kasaysayan at ang katotohanan ang magsasalita para malaman ng nakakarami, kumbaga ng sambayanan, Sabi ko nga, sa paninira nila ngayon sa kanya, lalo na sa ang kanyang pamahalaan, kanyang pamumuno, sa paninira nila, hindi po talaga sila magtatagumpay. Bakit kanyo? Si Cory Aquino nga hindi nga nagtagumpay. Kayo pa kaya? Ngayon pa lang kayo nag-umpisa. Si PBBM dekada na po yan. Sa edad niya yan, talagang marami siyang natutunan. Matalino po yan. Kaya, ay nako, maninigas na lang kayo sa paninira sa kanya. As long as na ginawa niya ang kanyang katungkulan, kanyang part bilang Pangulo ng Pilipinas, kitang-kita naman yan. Ang progreso, unti-unti, nakikita natin. 3 years pa lang, pero ang daming nangyayaring magaganda, no? Alam nyo, ang isang Pangulo,
Hindi natin pwedeng sabihin perfectong tao, no? Oh, 'di ba? Kasi nga dahil sa iksi ng panahon ng kanyang pamumuno, maraming hindi nagagawa, no, na kailangan dapat nagawin kung malawak sana ang termino nito. Marami. Sigurado ako guys na maganda ang kanyang gaganda ang Pilipinas. Gagawin niya number 1 sa buong mundo. Totoo 'yun. Ito sa Maharlika fans na sinasabi diyan sa video na 'yan. Well, ang Pangulo hindi basta-basta mag-ano 'yan, pepirma 'yan ng isang batas kung yan po ay ikakasira ng kanyang pagkatao. Of course not. 'Di ba? Siyempre hindi. Pepirmahan niya yan ay na malaki ang naitutulong yan sa taong bayan, no? So, kung sa kayamanan, ay nako, alam po ng buong mundo, mayaman po ang Marcoses since pa naman yan mga kababayan na ang dating Pangulong Marcos Sr. hindi pa naman pangulo ng Pilipinas, mayaman na po yan according to the documentary na napanood ko with the Mel Chanco na nakausap niya yan si dating First Lady Imelda Marcos. Biro mo, bilyon guys. Sa totoo lang. Wala silang nilalabag na batas. Wala silang ninakaw sa gobyerno. Bakit kanyo? Mayaman na po yung dating Pangulong Marcos Sr. Talagang nagtitrade ng ginto yon. Base doon sa napanood ko. Actually, nung dumating siya, kumbaga first time niya, bilang Pangulo ng Pilipinas, nakikita nyo ba? Na mayroong malalaking hospital, mga universities, malalaking tulay, mga kalsada, mayroon ba? Wala. Wala naman talaga pira ang Pilipinas nung unang umupo siya. Pero ang tanong, bakit nagkakaroon ng magagandang mga hospital, lung center, heart center, PGH, kidney center? Ang dami. Bakit nagkaroon ng ganyan? Kung tama yung napanood ko, yung sarili niyang pera, ginamit niya. Biro nyo yun? Yan ang hindi alam ng mga tao. Yung mga nagbibintang, sabi, may kasabihan, yung mga nagbibintang, nagbibintang, gawain po nila yan. Alam po naman natin ng dating Pangulong Marcos Sr., ang dami nagawa. Legacy niya, hanggang ngayon, napapakinabangan pa. Ilang dekadang na nakaraan, di ba? So, ako'y hanga sa kanyang pamumuno at wala na kayong karapatan para sabihin, nagnakaw ang Pangulo, nangulimbat, ganun, si ganito. Asus, Mariosis, pagtatawanan lang kayo niyan. Sa totoo lang, isampal niya pa sa pagmumuka niya yung kanyang pera. Alam nyo naman yan, ang kanyang salin. Nilabas niya po yan. Kahit anytime, pwede niyang ilabas ang salin niya. Ngayong pagkapangulo niya, ay sus, hindi mag-aatubili po yan ng Pangulo. Ilalabas niya anytime. Kayo naman, hindi tulad ni Poncio Pilato, ayaw niya ipakita yung salin niya. So, yun guys, ang aking, ang aking pinaka-latest updates. Dumadaan lang sa wall ko. Sabi ko nga, maganda ito. At least, malaman ng lahat, ang Pangulo, hindi niya na kailangan ng mangulimbat. Kasi mayaman po talaga yan. If ever naman na ang kanyang pagkatao, hindi naman kilala siguro sa buong mundo, hindi siya famous, for sure, nakatadhana na sa buong pagkatao niya na hindi siya marunong mangurap. Susun ako. Kung mayroon kayong alam, sabi niya nga, di ba? Sabi niya sa interview niya kay Jessica Soho, kung mayroon kayong alam, sampahan niyo magsampa kayo ng kaso sa korte, haharapin niya. Sabi niya po yan. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. Salamat po sa inyong watching. Bye. Yan babos. God bless Philippines.